Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa pong mahalagang paksa ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Narinig po natin si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang sabi niya po, kailangan daw gisingin ng sambayanang Pilipino si Pangulong Duterte upang ipaglaban nito ang West Philippine Sea. Making it appears na talagang ang ating Pangulo po ay nagpapabaya at kusang isinusuko ang exclusive economic zone na tinatawag po nating West Philippine Sea. Napipilitan po tayong talakayin ito sapagkat kilala naman po natin si retired Associate Justice Supreme Court retired Associate Justice Antonio Carpio. Sapagkat kung hindi po natin ito kukontrahin o bigyan ng paliwanag yung kanyang sinabi, pwede pong matanim sa kaisipan ng sambayanan na talagang pinababayaan o nagpapabaya ang ating Pangulo sa isyung ito kung saan direktang sinasabi nila kasama ng mga dilawan bilang mga kritiko ng ating Pangulo na kusang isinusuko ng ating Pangulo ang West Philippine Sea sa China. At ang kanila pong sinasabi, dahil nanalo na po tayo sa International Arbitral Commission kung saan ayon sa desisyon nito, ang West Philippine Sea ay kasama sa teritoryo ng Pilipinas. At ang sinasabi po ni Antonio Carpio at ng kanyang mga kapanalig, dapat ipaglaban po ito ni Pangulong Duterte sa international community upang ito ay ipatupad at paalisin ang mga Chinese vessels na sa kasalukuyan po ay nananatili sa nabanggit na bahagi ng karagatan. Ano po ba talaga ang katotohanan sa isyung ito? Talaga po bang isinusuko na ng ating Pangulo ang nabanggit na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po isinusuko ng ating Pangulo ang nabanggit na teritoryo. Bakit hindi po pumupunta sa international community, sa United Nations halimbawa, ang ating Pangulo upang ang UN ang magpatupad sa pamamagitan ng pagpatupad sa nasabing decision sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga Chinese vessels. Alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang issue po sa West Philippine Sea
paulit-ulit pong sinasabi natin. At ito ang dapat na maunawaan ni Associate Justice Antonio Carpio. Ganon din po itong isang sinasabi nilang expert, maritime expert na si Attorney Batong Bakal. Paulit-ulit po nilang sinasabi na dapat pumunta po tayo sa international community and let the international community enforce its decision against China. Ang issue po dito sa West Philippine Sea is no longer legal. It's no longer legal. Bakit po nasabi natin? Nadesisyonan na po. And there is nadesisyon na ng Arbitral Commission na ito ay nasa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas bilang exclusive economic zone. So, wala na pong dapat na balikan tayo doon. Ang question dito po ay yung pagpapatupad sa nabanggit na desisyon na hindi kinikilala ng China. Hindi po kinikilala ng China ang nabanggit na desisyon. So, kung hindi ito kinikilala ng China, in so far as Chinese government is concerned, baliwala po itong decision na ito. And it cannot be enforced by the international community unless maliban na lamang po kung mismo ang international community o yung United Nations ang mag-utos na yung mga Chinese vessel na yan, Chinese vessels na nariyan ay paputukan, palubugin kung ayaw magkusa na umalis, barilin. So in other words, it is only by firing shoots against the Chinese vessels for them to be able to vacate the West Philippine Sea. Iyan po kung hindi sila lalaban. Pero sila po ay palaban at sigurado pong lalaban. So in other words, si Carpio, si Batong Bakal, itong mga dilawan na ito, na sinasabi na dapat gumalaw, kumilos si Presidente Duterte upang paalisin itong mga barko ng China sa West Philippine Sea, are advocating for a World War III. Ang kanila pong sinasabi, makipaggera sa China. Sasabihin nila, hindi. Kailangan lang pumunta tayo sa international law, international community upang ipatupad itong desisyon na to. In the first place, itong UN, the UN itself is not willing to start war with China, knowing that it would be the beginning of World War III. So, hindi po, contrary to what Batong Bakal is saying,
contrary to what Carpio is saying, contrary to what these opposition senators are saying, hindi baliwala po ang pagpunta sa international community sapagkat ang UN mismo, alam po natin, hindi magsisimula ng digmaang o ng World War III. Hindi po. Katunayan, yung mga bansang, yung mga, alam naman natin sa ngayon, yung mga, the US, the European countries, at saka itong mga ASEAN countries, nagpadala na po ng mga warships sa West Philippine Sea. Kasabay din po ng ating mga Philippine Marines, Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Nagpapatrolya na po dyan. Ito ay concrete action, joint actions ng mga bansa as a message, concrete message to China na magkakagira tayo pag hindi kayo umalis dyan. Pero ang China po ay naninindigan. Naninindigan po na hindi sila aalis, na sila po ay palaban. Itong mga European warships kasama ang warship ng United States of America, nandyan po anytime na sabihin ng Pilipinas o anytime na magpaputok tayo, yan po ay sasali sa putukan. Kaya nariyan na po yan. So World War III na po. Kaya ang ating Pangulo, hanggat maari, umiiwas po. Umiiwas. Bakit po? Kapag natuloy ang gera, kapag nagsimula ang putukan, magiging tuloy-tuloy na po. That will be a World War III. Isang araw lang or isang linggo or isang buwan, baka malayo na po ang isang buwan, malulusaw po ang Pilipinas. Bakit? Because we will be the center of the battlefield. West Philippine Sea ang pinaglalabanan. And that is very, very close to us. Pag nagkaputukan po, hindi maaring West Philippine Sea lang ang battlefield. Definitely, the Philippines and the surrounding countries, but then the Philippines would be the first to be totally destroyed. At ito po ang iniiwasan ng ating Pangulo at the moment na huwag po magkaroon ng putukan. Because the issue now is politics. This is power struggle between China and the Philippines with our allies. Inuulit po natin, itong mga allies natin gusto po nila ng gera. Bakit? Anong dahilan po nila? Lalo na po ng Amerika. Kaya nga naghihintay lang po sila ng tawag natin na magsimula na tayong magpaputok. O kahit hindi natin sila sabihan, basta narinig na nilang, nakita nilang nagputukan na between the Philippines and China, automatic yan sasali. Bakit? Malaki ang pakinabang, ang magiging pakinabang ng Amerika.
at ng ibang European countries sa gera na ito. Una, as a supplier of war materials, magbo-boom ang economy ng Amerika at ng allied countries. Kasi doon po manggagaling ang mga war material sa kanila. Pangalawa po dyan, mapuputol nila ng maaga ang China, ang kayabangan ng China. Because if they would allow China to become powerful, in the future, China would be a threat to the incumbent world powers. Itong China, itong USA, at saka yung mga European countries, England, France. Magiging threat ito sa kanila. Kaya ngayon pa lang gusto na nila itong putulan ng sungay. So insofar as they are concerned, itong Amerika, gusto po nila ng gera. Anyway, hindi naman magiging battlefield ang lugar nila. Napakalayo. Ang sentro ng labanan dito lamang sa Asia. Particularly dito sa South Asian countries. So, kung sila po ang tatanungin, mas gusto po nilang gera. Pero, if you were the President of the Republic of the Philippines, and you ought to be prudent under the situation, you cannot take the risk of entering war with China at the moment. Hindi po pwedeng magpabigla-bigla ka. Yung sinasabi po ni Associate Justice Antonio Carpio, ni Batong Bakal at ng sino-sino pa dyan na kailangan pumunta sa international, kalokohan po yun. Kung hindi po, it's a waste of time. Masusolbar po ang problemang ito with the president, between the president of the Philippines and China's president. Yan po ang katotohanan. So, kung paano po pag-usapan nila na maayos upang hindi ito mauwi sa gera, ito po ang ginagawa ng ating Pangulo. And that is the proper, the prudent, and most nationalistic approach. Yung huwag po tayong malusaw. Yun po ang tunay. Itong mga opposition at itong sinasabi ni Carpio, ito po ay pamumulitika. Pamumulitika po. Bakit? Ito si Carpio bilang Associate Justice o former Associate Justice, we look at him with full of wisdom. Matalino, kagalang-galang. Of course, that is what we expected of a retired Associate Justice of the Supreme Court. Ang problema po dito, namumulitika. Kaya, ang kanilang approach sa pamumulitika, siraan ang ating Pangulo sa pagsasabi na pinababayaan nito ang West Philippine Sea. Nakusa nitong isinuko sa mga Chino ang ating teritoryo. Pero ano nga ba ang katotohanan tungkol dyan sa West Philippine Sea? Alam po natin maraming informations ang naglalabasan dyan.
sa social media. And this cannot be denied anymore. Na yung pagtatayo ng mga islands, artificial islands sa Scarborough Shoal ng China, it was done during the presidency of Benigno Aquino III. Si Pinoy po. Itong Del Rosario, ito po ang Foreign Secretary of the Department of Foreign Affairs. Si Carpio po ang advisor ni Pinoy tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Very close po yan. Bakit? Nung pag-upo ni Cory noong 1986, ang Presidential Council ay si Antonio Carpio. Bago po matapos ang termino ni Cory Aquino, na-appoint yan, si Carpio in-appoint as Associate Justice of the Supreme Court. Pero, kahit nasa Supreme Court na po yan, advisor pa rin ni Cory at advisor ni Pinoy. Katunayan, inamin ni Carpio na siya, kasama siya ang malaki ang papel na ginampanan niya dito sa nung ipinail ni Pinoy yung arbitral yang issue na yan sa International Court na naipanalo. In the sense na sinabi ng Arbitral Commission na the West Philippine Sea belongs to the Philippines Exclusive Economic Zone. Pero ang totoo po niyan, yung sinasabi nilang kaso na ipinail nila, na naipanalo nila, yan po ay kumbaga pretext na lang o pampalubag loob ni Carpio, ni Pinoy at ni Del Rosario para masabi nila na hindi, pinanalo namin yan. Pero ang katotohanan po, ibininta nila ang West Philippine Sea. Ang naging negosyador ni Pinoy ay si Trillanes. Si Trillanes po. Katunayan, question niya ni Enrile si Trillanes because at that time, Trillanes was a senator. And Enrile compelled Trillanes to report his 16 times or 19 times visits to China regarding the West Philippine Sea. At nung mga panahon yun, from 2012 to 2016, doon po itinayo ng China yung mga islands na yan. Nang umupo si Pangulong Duterte noong 2016, mid of the 2016, nariyan na yung mga islands na yan. So ano po ibig sabihin niya? Carpio, Del Rosario, Pinoy, Trillanes sold that West Philippine Sea to China and allowed China to build artificial islands within that area. Yun po ang katotohanan. Kaya ang ginagawa po ngayon ng ating Pangulo is to find peaceful resolution of these disputes with China. Kasi hindi po natin pwedeng hayaan na makuha ng China yan. But at the same time, we cannot afford also to enter war with China. Not because hindi natin kaya ang China. Kung tayo lang, hindi talaga natin kakayanin.
But now the international community is with us, just waiting for our go signal to start war with China. But the President Duterte being prudent, hindi po niya ginagawa yan. Ngunit itong si Carpio, si Batong Bakal, itong mga dilawan, they are agitating President Duterte. Na gumalaw ka na, gumalaw ka na. Gumagalaw po tayo. Katunayan may mga nakadeployed na po na mga Philippine Navy, Philippine Marines, and Philippine Coast Guard dyan po sa area. Bakit sila nakadeploy? Kasi kung sakaling pumutok ang digmaan, handa tayo. Lalo na't marami na rin tayong mga allies dyan sa area. But then, kung maiwasan po yung gera, yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Kaya mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong paudyok sa mga mapanlinlang, mandaraya, kasinungalingan, lalo na po ni Antonio Carpio. Sapagkat si Antonio Carpio po ay namumulitika. Kaya nagiging sinungaling na rin po. Sa halip na magsabi kung ano ang totoo, nililindang niya po ang sambayanan sa pagsasabi na walang ginagawa si Pangulong Duterte tungkol dito sa isyu ng West Philippine Sea. Na si Pangulong Duterte ay kusang ibinibigay sa China ang teritoryong ito. Ito po ay maliwanag na paninira lamang nang sa gayon po pagdating ng 2022 ang sino mang i-endorso ng Pangulo na kandidato bilang kapalit niya ay hindi po mananalo. At sa halip ang akala niya siya po ang mananalo, si Carpio, kasi nag-ambisyon din po ito na tumakbo bilang Pangulo, o sino man na kanyang kapanalig from the opposition camp. Halimbawa po si Leni Robredo, si Drilon, si Lacson, o si Soto. Kaya nga nagtayo po ito ng isang bayan na ang sabi niya, siya po ang nagtayo niyan. Silang magkapatid ni dating ombudsman at dati rin namang associate justice, itong si Conchita Carpio Morales. Kapatid po ito ni Antonio Carpio. Sila po nagtayo ng isang bayan upang di umano pag-isahin ang opposition at tiyakin na ang mga Duterte ay mawala sa Malacanang, sapagkat ang inaasahan po nila baka tumakbo po si Inday Sara bilang Pangulo. Kaya po sisiguraduhin nila na hindi po manalo. So in other words, sa bahagi po ni Antonio Carpio, ang kanyang paninira sa Pangulo ay itong issue po ng West Philippine Sea. Sa bahagi naman ng mga opposition senators, ang kanila pong gagamiting issue, itong di umano unresponsive o improper response to COVID pandemic at itong kahirapan dulot ng pandemya na di umano ay walang pakialam ang ating Pangulo. Kaya isinusulong nila po ang mga pantries, community pantries. Na sinasabi, ulit po natin, wala pong problema yung mga community pantries. Hindi po natin kinukontra yan.
bagkus atin po yang isinusulong. Kaya lamang doon sa mga iilan, lalo na po sa nagpasimula nito sa katauhan ni Ana Patricia noon, nakilala pong kadre, at sa ilan po dyan, yun po ang hindi natin pinahihintulutan na gamitin nila ang kahirapan ng sambayanan upang isulong ang kanilang makakaliwang adhikain upang mapabagsak ang pamahalaan. Kaya po tayo ay nagagalit, tayo po ay namumuhi dito sa mga senador na nais buwagin ang NTF-ELCAC, nais tanggalin si General Parlade upang muling mapalakas ang kilusang komunista, ang NPA, ang National Democratic Front dito sa ating bansa. Nagagalit po tayo, namumuhi po tayo sa mga senador na nais iregalo ang ating bansa kay Jose Maria Sison na siya pong chairman ng Communist Party of the Philippines. Uulitin po natin sino-sino po ang mga senador na ito. Marami po ito, 15. Si Soto, si Gordon, si Gatchalian, si Drilon, si Lacson, si Binay, Hontiveros, Pangilinan, De Lima, Villanueva, Pimentel, Lima po yan. Subiri, sino pa? Ang alam po nating hindi nakialam sa isyu na to, ayaw po kumontra dito, ay siyam lamang. Sino po yung siyam na yun? Tolentino, De La Rosa, Marcos, Angara, siyam lang po. Tolentino, Rebilla, Bongo, sino pa? Yan si Cayetano, pumirma din po yan. Natanggalin si Parlade. Pag tinanggal po si Parlade, natanggalan po ang NTF-ELCAC ng matapat at masipag, epektibong opisyal. At kapag inalisan po ng budget ang NTF-ELCAC, wala na pong lalaban na ahensya na nakatuon, nakasentro upang labanan ang communist, ang CPP, NPA, NTF. Inuulit po natin bago tayo magwakas ngayong gabi sa ating paksa, hindi po totoo na nagpapabaya ang ating Pangulo. At lalo pong hindi totoo na isinuko ng ating Pangulo ang West Philippine Sea sa China. Ang ginagawa po ng ating Pangulo, naghahanap po ng paraang mapayapang solusyon dito po sa isyu na ito upang hindi malagay sa panganib ang ating bansa dulot ng digmaang pandaigdig. Marami pong salamat, magandang gabi. Bilang suporta po, inaanyayahan po natin ang ating mga tagapakinig
na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.